Martial Peak, Kabanata 4033. A Killing Show. Sa kabilang banda, mukhang kinakabahan si Chen Tianfei at ang iba pang nagtatago sa kawalan. Hindi napigilan ni Bei Yushan ang malunok. Bagamat hindi siya masyadong matalino, ang kanyang pangunawa sa panganib ay tulad ng isang mabangis na hayop. Sa ilalim ng tingin ni Yang Kai, naramdaman ni Bei Yushan na parang nakilala niya ang kanyang natural na kaaway, at pakiramdam niya ay mamamatay siya sa susunod na sandali. Ang taba sa mukha ni Chen Tianfei ay kumaibot. Nagkataon lang ba ito, o natuklasan na niya tayo? Ang mga mukha ng magkapatid na uyang ay kalmado tulad ng tubig, at hindi sila nang ahas na gumawa ng ingay dahil sa takot na tumagas ang kanilang mga aura. Sa kabutihang palad, sinulyapan lamang sila ni Yang Kai nang walang pakialam bago binawi ang kanyang tingin. Tumingin siya sa mga hindi pamilyar na mukha at saka tumingin sa taong nasa kamay niya. Hindi pa ba huli na para tawagin akong Sixth Master ngayon? Nanginginig ang kapangyarihan sa kanyang kamay, at napasigaw ang tao sa sakit bago sumabog sa mga piraso. Napuno ng ulap ng dugo ang kalangitan, at ang mga ekspresyon ng maraming cultivator na sumugod sa mansyon ay nagbago ng husto. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Walang sino man ang umasa na si Yang Kai ay magiging napakalupit upang simulan ang isang patayan sa kaunting hindi pagkakasundo. Kailangang malaman ng isa na marami sila, at ang mga aksyon ni Yang Kai ay walang alinlangan na magdudulot ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, sa pagtingin sa mapanlate na ekspresyon ni Yang Kai, parang wala siyang pakialam. Sa ilang sandali, maraming tao ang nagugulo. Sa ilalim ng pagkakakulong ng Space Law, ramdam nila kung gaano katikat ang lakas ni Yang Kai. Isang Crimson Star Disciple ang sumigaw sa takot. Ang hamak na ito ay karapat-dapat na mamatay, Sixth Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Dahil karapat-dapat kayong mamatay, mamamatay kayong lahat. Sigaw ni Yang Kai sa mahinang boses. Nang pumalakpak siya at hinayla ang kanyang mga kamay, lumitaw ang isang napakalaking moonblade sa pagitan ng kanyang mga kamay at nalaslas. Walang ingay, tumalsik ang dugo at lumipad ang mga bali. Sa isang iglap, naging impyerno ang mansyon. Saan man dumaan ang moonblade, sinira nito ang lahat ng dinadaanan nito. Ang mga cultivator na sumugod sa mansyon ay nahulog na parang mga dayami sa hangin. Walang makakapidyo sa nakakatakot na laslas at naputol sa kalahati. Hindi agad namatay ang mga may malakas na sa. Kinaladkad nila ang kanilang mga sirang katawan at gumapang palabas, nagtagal sa kanilang mga huling hininga habang sila ay humahagulgol. Saan man sila dumaan, mahahabang bahid ng dugo ang naiwan. Ito ay isang malagim na tanawin. Sa isang pag-atake lamang, daan-daang tao ang napatay. Sa kawalan, ang mga talukap ng mata ni Chen Tianfei at ng iba pa, na nagtago ng kanilang mga sarili, ay marahas na kumikibot habang ang kanilang mga anit ay namamanhid. Maging si Yuhi, na nakatayo sa likod ni Yang Kai, ay hindi maiwasang takpan ang kanyang mapupulang labi habang nakatingin sa likod ng taong sa tingin niya ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto na talagang hindi pamilyar ang taong ito. Talagang ibang-iba ang taong ito sa taong iyon. Ang taong iyon ay palaging kasing banayad ng jade, palaging kasing init ng hangin. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay maaaring pumatay ng mga tao nang hindi kumukumpas ng isang takip mata. Ang lakas ng loob mong gawin ito. Itinuro ng isang matandang cultivator si Yang Kai, na puno ng galit. Pumasok lamang sila sa tirahan ni Yang Kai upang pilitin siyang umalis sa Star City. Ayaw nilang magdawat siya ng iba dahil sa sama ng loob niya kay Lei Guang ng Sword Pavilion. Gayunpaman, direktang pinatay ni Yang Kai ang mahigit 100 sa kanila. Gaano kalupit iyon? Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. Anong karapatan mong sabihan ako ng dapat gawin? Mawala. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, isang malakas na puwersa ang nagpalipad sa matandang cultivator, na naging dahilan upang siya ay sumabog sa isang ambon ng dugo sa himpapawid. Dahil ang mga taong ito ay nangahas na lusutan ang engranding hanay ng kanyang tirahan at paglabag, kung gayon kailangan nilang bayaran ang halaga para sa kanilang mga aksyon. Baliw itong lalaking ito. Takbo, may sumigaw at tumalikod para tumakbo. Ang iba pang mga tao ay nagpalipat-lipat din ng kanilang lakas at nakakalat sa lahat ng direksyon. Si Yang Kai ay lumabas sa pag-iisa sa galit at pumatay ng mahigit 100 tao sa isang pag-atake, kaya halos hamupa ang kanyang galit. Nang makita ang mga taong ito na tumatakas sa lahat ng direksyon, hindi niya pinahirapan ang mga ito at pinahintulutan silang makatakas. Paglingon niya, tiningnan niya si Zongfan at ang iba pa ng may pag-aalipusta at ngumiti ng mapang-asar. Sumigaw si Zongfan sa malalim na boses. Yang Kai, 12 ng mga disipulo ng aking Sword Pavilion ang namatay dahil sa iyo. Ngayon, papatayin ka ng haring ito upang ipaghiganti ang mga disipulo ng aking Sword Pavilion. Mabilis na lumabas at tanggapin ang iyong kamatayan.
Si Zuli ay humakbang din pasulong at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan, at maaari kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, hahayaan kitang matikman ang lahat ng pahirap sa mundo at magpapalimos sa iyo ng kamatayan. Sa pagharap sa sigawan at provokasyon ng dalawa, ngumiti lang si Yang Kai at sinabing, kung may kakayahan ka, pumasok ka at lumaban ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong Star City ay nagkagulo. Ito ay isang bagay na kinatatakutan ng bawat cultivator. Kung hindi dahil sa takot na madamay, bakit sasalakayin ng mga taong iyon ang tirahan ni Yang Kai para hulihin siya? Ngunit ngayon, pinupukaw sila ni Yang Kai sa kanilang kinatatakutan. Paano nila natitiis ito? Maraming tao ang nag-aalala, sa takot na ang legwang ng Sword Pavilion ay talagang atakihin ang Star City sa galit. Sa oras na iyon, tiyak na dumaranas sila ng kalamidad. Ang ilan ay nagreklamo pa na hindi isinara ni Chishing ang Spirit Array upang si Zongfan at ang iba pa ay sumugod at mapatay si Yang Kai. Dapat ay natatakot ang may apelyidong Yang na iyon. Siya ay talagang kasuklam-suklam at walang hiya. Natural lang ang matakot siya. Ang legwang ng Sword Firmament Pavilion ay napakaraming tao dito. Kahit gaano pa siya kalakas, paano niya lalabanan ang mga ito? Ano ang silbi ng pagiging matakot ngayon? Bakit hindi niya naisip ang kahihinatnan ng pag-provoke niya sa Sword Pavilion at legwang sa Yuan Magnetic Mountain? Patay na ang bastos na yon. Hindi siya mapoprotektahan ng Grand Array ng Star City. Hindi ba siya maitapon ni Master Chen at ng iba pa? Nagkagulo ang Star City. Si Chen Tianfei at ang iba pa ay nakinig sa mga bulong na may mapait na ekspresyon. Kung maaari nilang itapon si Yang Kai, bakit sila maghihintay hanggang ngayon? Matagal na sana nila itong ginawa, ngunit pinatay ni Yang Kai ang Poison Lady at Ganhong sa main hall ng walang kaunting pag-aalinlangan. Alam nila na hindi sila kalaban ni Yang Kai sa 1-on-1 fight. Kahit nasabay silang umatake, nasa tabi pa rin ni Yang Kai si Yuhi, kaya paano nila hahaplosan ang mga bigot ng tigre? Pinagtawanan ni Chen Qing yun. Pinangalanang Yang, nagkamali ako tungkol sa iyo. Akala ko isa kang responsableng tao, ngunit ngayon ay parang wala kang kwentang tao. Ngumuso si Yang Kai. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magkomento kung may pananagutan ang haring ito o hindi? Bakit kailangan kitang magkomento? Tapos na siyang magsalita, hindi na siya mapakali sa mga taong ito at tumalikod na para maglakad patungo sa secret room. Dahil pinili ni Chen Tianfei at ng iba pa na talikuran siya, hindi na kailangang isaalang-alang ni Yang Kai ang anuman para sa Chishing. Sa space principle sa kanyang katawan, maaari siyang umalis kung gusto niya, at manatili kung gusto niya, walang makakapidyo sa kanya. Junior, huwag kang magmadaling umalis. Tingnan mo kung ano ito. Biglang nagsalita si Zongfan. Tumigil si Yang Kai at tumingin. Ikinaway ni Zongfan ang kanyang kamay at sinabing, itaas mo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naghiwa-hiwalay ang libu-libong tao, na nagpapakita ng isang daanan sa gitna. Kasunod nito, 12 ng mga tao ang lumipad palabas mula sa likuran, ngunit sa sandaling ito, ang 12 ng mga taong ito ay tila may dalang malaking bagay habang lumilipad sila sa himpapawid. Matapos makita ang daladala nila, hindi napigilan ni Yuhi na takpan ng kamay niya ang mapupulang labi nito. Ang kanyang magagandang mata ay napuno ng pagtataka habang nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai. Ang nakita niya ay bahagyang nanliit ang mga mata ni Yang Kai. Malungkot ang kanyang mukha habang may malabong hangarin na pumatay sa paligid niya. Ang bagay na dala ng 12 ng taong iyon ay walang iba kundi ang Scarlet Dragon na iniwan ni Yang Kai sa Yuan Magnetic Mountain. Siguradong nakaranas ng mahirap na labanan ang Scarlet Dragon. Puno ng sugat ang buong katawan nito at patuloy na tumutulo ang dugo. Hindi alam kung ilang kaliskis ang nalaglag sa katawan nito, na nagpapakita ng malalaking tipak ng laman. Sobrang miserable ang hitsura nito, at ang aura nito ay napakahina, na para bang maaari itong mamatay anumang oras. Ang pinakamalubhang pinsala ay nasa ibaba ng ulo nito. May malaking sugat na napuno ng sword intent. Halata na nasugatan ito ng sword chi at halos mapugutan na ng ulo. Bagamat hindi masama ang lakas ng Scarlet Dragon, isa lamang itong vicious beast, at ang katalinuhan nito ay hindi masyadong mataas. Kung talagang maraming tao ang sumalakay dito, baka hindi sila nito matalo. Ang Scarlet Dragon ay talagang nakunan. Sa sandaling ito, ang buong katawan nito ay natatakpan ng secret technique chains, ganap na pinipigilan ito, kaya hindi ito makagalaw. Ito ay isang vicious beast na iniwan ni Yang Kai sa Yuan Magnetic Mountain. Nang umalis siya sa Yuan Magnetic Mountain, hindi niya nakita ang gusto niya. Si Yang Kai ay ayaw sumuko, kaya pinananatili niya si Go Ziyan at ang iba pa at sinabi sa kanila na kung may lumitaw na mataas na kalidad na Yuan Magnetic Divine Stone, dapat silang magpadala kaagad ng mensahe sa kanya.
Sinadya din niya iwan ang Scarlet Dragon at Earth Dragon sa kanya sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Sa panahong ito, wala siyang natanggap na anumang mensahe mula kay Gou Ziyan. Si Yang Kai mismo ay nasa hiwalay na naiintindihan ang Divine Technique, kaya hindi siya nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Sinong mag-aakala na kapag nakita niyang muli ang Scarlet Dragon ay nasa ganoong sitwasyon talaga ito? Nangangahulugan ng Scarlet Dragon na ganito ang Sword Pavilion at Lei Guang na unang pumunta sa Yuan Magnetic Mountain. Akala siguro nila nandoon pa rin si Yang Kai. Paano ang Earth Dragon? Paano si Gou Ziyan? Ang Divine Sense ni Yang Kai ay kumakalat na parang tubig, at sa sumunod na sandali, ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan ay naging mas malakas. Hindi niya naramdaman ang aura ng Earth Dragon, kaya hindi niya alam kung namatay o nakatakas ang Earth Dragon, ngunit naramdaman niya ang aura ni Gou Ziyan. Kasunod ng Scarlet Dragon, isa pang grupo ng mga tao ang isinabay pasulong, pinangunahan ni Gou Ziyan at ilang dosenang Scarlet Star Disciples. Gayunpaman, may humigit kumulang 70 Scarlet Star Disciples na natitira sa Yuan Magnetic Mountain, at ngayon, kalahati na lang sa kanila ang natitira. Ang natitira ay malamang na pinatay. Si Gou Ziyan at ang iba pa ay walang secret technique chain sa kanila, ngunit halatang may ilang uri ng paghihigpit na inilagay sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may mahinang aura, na parang hindi pa nila nilinang. Bata, ito ang iyong mga subordinate at spirit beasts, tama ba? Walang pakialam na tumingin si Zhong Fan kay Yang Kai. Wala ka bang pakialam kung mabubuhay man sila o mamatay? Isa-isa ang tingin ni Yang Kai kay Gou Ziyan at sa iba pa, na nagpapatunay na ang kanilang buhay ay hindi nanganganib. Tanging ang Scarlet Dragon lamang ang malubhang na sugatan, kaya malamig siyang nagtanong. Ano ang gusto mo? Hindi na ako miyembro ng Scarlet Star, at sila ay mga Scarlet Star Disciples. Gusto mo bang gamitin sila para takutin ako? Masyado kang walang muwang, sinabi ni Zhong Fan. Kung ikukumpara sa sarili kong buhay, kaya kong iwanan ang aking mga nasasakupan at mga spirit beast. Natural na hindi gagamitin ng Old Master na ito ang kanilang buhay para banta ka. Gusto lang ng Old Master na ito na manood ka ng magandang palabas. Anong palabas? Isang palabas ng pagpatay. Sabi ni Zhong Fan, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isa sa mga nahuli na disipulo ang direktang hinawakan niya. Lumabas si Sword Chi mula sa kanyang palad, na agad na ginawang ambon ng dugo ang disipulong iyon. Galit na umungal si Zhong Fan. Ang Sword Pavilion ay hindi dapat ikahiya, ang mga nanghihiya sa Sword Pavilion ay papatayin ng walang awa. Ang mga salitang ito ay tila isang deklarasyon, na naging dahilan upang manginig ang buong Star Market. Maging si Chen Tianfei at ang iba pang nagtago ng kanilang mga sarili ay may marangal na ekspresyon. Pagkatapos magsalita ni Zhong Fan, iniunat niyang muli ang kanyang kamay at hinawakan ang isa pang Scarlet Star Disciple sa kanyang kamay. Nang uulitin pa sana niya ang parehong trick, biglang nanliit ang kanyang mga mata, dahil sa sandaling iyon, nawala sa kanyang paningin si Yang Kai. Sa kakayahan ni Zhong Fan, hindi niya napansin kung paano siya nawala. Martial Peak, Kabanata 4034. Pagbaliktad ng mga mesa. Ang orihinal na plano ni Zhong Fan ay isa-isang patayin ang mga nasasakupan ni Yang Kai sa harap ni Yang Kai at ng buong Star City bago patayin si Scarlet Dragon. Una, ito ay upang bayaran ang pagkamatay ng mga disipulo ni Sword Pavilion sa Yuan Magnetic Mountain, at pangalawa, ito ay upang bigyan ng pressure si Yang Kai. Kung hindi, bakit siya gumugol ng labis na pagsisikap upang dalhin ang mga taong ito at si Scarlet Dragon dito? Matagal na sana niya silang pinatay sa Yuan Sea Mountain. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Yang Kai na hindi na siya miyembro ng Scarlet Star, marami sa mga taong ito ang dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Kung talagang pinabayaan sila ni Yang Kai, tiyak na papunahin siya. Kung ang hakbang na ito ay mapipilitang lumabas si Yang Kai, natural na ito ay para sa pinakamahusay. Kahit na hindi ito magtagumpay, walang mawawala sa Sword Pavilion. Ipapaalam din ito sa mundo kung ano ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa Sword Pavilion, pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Inakala ni Zhong Fan na si Yang Kai ay matatakot sa kamatayan at pumikit, o magagalit siya sa kanyang mga nasasakupan, ngunit sinong mag-aakala na ang gayong bigla ang pagbabago ay magaganap. Nang mawala ang figure ni Yang Kai mula sa kanyang larangan ng paningin, biglang tumibok ang puso ni Zhong Fan at katutubo niyang naramdaman na may mali. Agad siyang sumigaw. Ingat! Sa sandaling sinabi niya ito, nakita niyang muli si Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw si Yang Kai sa tabi ni Gou Ziyan na parang multo, ang puwang sa paligid niya ay pumipilipot at bumabaluktot. Sa sandaling lumitaw siya, inabot niya at hinawakan si Yang Kai. 10 metro ang layo mula kay Gou Ziyan, tumayo si Lu Zu sa hangin,
ang kanyang magagandang mata ay nakatuon pa rin sa mga galaw ni Yang Kai, ngunit sa isang kisap mata, nawala si Yang Kai. Sa oras na naramdaman niyang may mali, huli na ang lahat. Ang malaking kamay ni Yang Kai ay inabot, na tila kayang takpan ang kalangitan habang ito ay bumababa patungo sa kanya. Hindi maiwasan ni Luzo ang pakiramdam na hindi niya ito maiiwasan. Sa anumang kaso, isa pa rin siyang 4th grade heaven opening cultivator. Sa sandaling naramdaman niya na may mali, sumigaw siya at isang lilang liwanag ng espada ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kasabay nito, ang kanyang figure ay mabilis na umatras. Pambihira ang kapangyarihan ng pag-ataking ito. Ito ay isang siguradong pagpatay na pag-atake na kanyang pinangalagaan ng kanyang isip. Karaniwan, hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Higit sa isang eksperto sa heaven opening ang namatay sa pag-ataking ito. Kasabay ng paglaslas ni Lu Zu gamit ang kanyang espada, si Chen Qingyun, na nasa hindi kalayuan, ay kumilos din. Isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Sa isang pag-ikot ng liwanag ng espada, ang kanyang katawan ay nakabalot sa loob ng espada. Naging isa ang tao at espada habang nilaslas niya ang baywang ni Yang Kai na may mabangis na ekspresyon. Si Zhu Li, sa kabilang banda, ay umatras ng 100 metro sa takot. Takot na takot siya kay Yang Kai. Bumalik sa Yuan Magnetic Mountain, namatay si Bijian sa ilalim ng sibat ni Yang Kai. Lumipas man ang maraming araw, matangkad pa rin sa kanyang isipan ang eksena. Ngayong bigla niyang nakitang lumitaw si Yang Kai sa hindi kalayuan sa kanya, ang una niyang naisip ay mabilis na tumakas bago gumawa ng anumang plano. Ang isa pang pinuno ng Thunderlight Sect ay natigilan saglit, tila hindi makareact sa nangyari. Sa isang kisap mata, hinawakan ni Yang Kai ang violet na espada na naglaslas mula sa pagitan ng mga kilay ni Luzo. Sa isang kalansing, ang espada ay nagpakawala ng malinaw at matunog na ugong na bumaril sa siyam na langit. Agad na nanlaki ang mga mata ni Luzo habang napuno ng gulat ang kanyang mukha. Iyon ay dahil si Yang Kai ay talagang ganap na hindi nasaktan mula sa kanyang siguradong pagpatay na pag-atake. Hindi lang iyon, si Yang Kai ay aktwal na may hawak na 3 pulgada ang haba, walang hilt na espada na kumikinang na may kulay lila na liwanag sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang espada ay tila may sariling isip habang ito ay nagpupumiglas at nanginginig sa kamay ni Yang Kai. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi ito makawala sa pagkakahawak ni Yang Kai. Mamatay. Sa sandaling ito, galit na naglaslas si Luo Qingyun, direktang hinampas ang baywang ni Yang Kai. Ang isang maliit na ngiti ay hindi maiwasang lumitaw sa mukha ni Luo Qingyun, at tila nakita na niya ang eksena ni Yang Kai na hiniwa niya sa dalawa at namamatay sa lugar. Ang lakas ng buong puwersang strike ng kanyang 4th grade heaven opening realm ay lubos na imposible para kay Yang Kai, na nasa Emperor realm, na labanan. Gayunpaman, ang rebounding force na nagmumula sa kanyang kamay ay naging dahilan upang agad na tumigas ang ngiti ni Chen Qingyun. Sa kanyang larangan ng paningin, ang katawan ni Yang Kai ay biglang nabalot ng masiglang earth yellow glow, at isang prismatic earth element shield ang lumitaw upang protektahan ang katawan ni Yang Kai, na hamarang sa kanyang harapan. Ang espadang iyon ay tumama sa kalasag ng lupa. Gaya ng inaasahan sa buong puwersang welga ng isang 4th grade heaven opening realm, kahit na ang solidong kalasag ng lupa ay hindi talaga kayang labanan ito, at nabasag ito ng kalampag. Ang espada ay lumagpas sa baywang ni Yang Kai at napunit ang isang butas sa kanyang damit. Sa sandaling naglampaso sila sa isa't isa, walang pakialam na tumingin si Yang Kai kay Luo Qingyun. Ang liwanag ng espada ay kumalat upang ipakita ang anyo ni Luo Qingyun, at ang kanyang ekspresyon ay mabagsik hanggang sa puntong medyo nakakatakot. Ito ay dahil ang sulyap ni Yang Kai kanina ay puno ng paghamak, na parabang nakatingin siya sa isang langgam. Sa isang sigaw ng alarma, biglang tumalikod si Luo Qingyun, at nang makita niya ang nangyayari, hindi niya maiwasang sumabog sa galit. Bitawan mo siya. Sa gitna ng hukbo ng 10,000, hinawakan ng malaking kamay ni Yang Kai ang payat na leeg ni Luzo habang nagtatago ito sa likod niya. Tumingin siya sa unahan mula sa likuran ni Luzo na may mapaglarong ekspresyon. 3 pulgada mula sa lalamunan ni Luzo, isang malamig na liwanag ang kumikislap. Sa isang punto, dumating si Zhong Fan dala ang kanyang espada. Siya ay nasa 5th grade heaven opening realm, at sa mga tuntunin ng lakas at pundasyon, siya ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga heaven opening realm na naruroon. Sa sandaling makita niyang inatake ni Yang Kai si Luzo, naramdaman niya kaagad ang intensyon ni Yang Kai at agad siyang lumipad upang iligtas siya. Gayunpaman, kahit na sa panghihimasok ni Luo Qingyun, medyo huli pa rin siya. Sa oras na dumating siya, hinawakan na ni Yang Kai si Luzo at ginamit siya bilang isang kalasag.
Sa isang kalasag na tulad ni Luzu, paano muling aatake si Zongfan? Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Si Zongfan ay namumula sa galit habang ang kanyang mukha ay nakabaluktot. Itinutok niya ang kanyang espada, ngunit hindi siya makagalaw. Si Luo Qingyun ay may sabik na ekspresyon, si Zhou Li ay may nakakatakot na ekspresyon, at si Long Tai na nakabawi mula sa kanyang pagkabigla ay may pagtataka rin. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tingin ang bumaril, ngunit ito ay ganap na tahimik. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari sa sandaling iyon. Bukod sa ilang tao, walang nakakaalam kung ano mismo ang nangyari, at sa oras na mag-react sila, nangyari na ang sitwasyon sa harap nila. Hindi mabilang na mga tao ang nagtanong sa kanilang mga puso, paano ito nangyari? Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Yang Kai na sumugod? Paano niya matatanggap ang pag-atake ni Luo Qingyun nang hindi naapektuhan? Paano niya nadakip si Luzu ng ganon kabilis? Bakit hindi siya lumaban? Maraming malalaking katanungan ang lumitaw sa kanilang mga puso, ngunit walang nakasagot. Hindi lang ang mga manonood ang nagulat, maging sina Luo Qingyun at Zongfan ay tumingin kay Luzu nang may pagtataka. Kahit na siya ay isang babae, siya ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm, kaya bakit hindi siya lumaban pagkatapos mahuli ni Yang Kai? Hanggat nagawang lumaban ni Luzu mula sa pagpigil ni Yang Kai sa isang welga, agad silang makakapagsanib puwersa at mapatay si Yang Kai. Tanging si Luzu lamang ang malinaw na nakaalam sa kanyang puso na ang isang strand ng nakakapaso at nakakatakot na enerhiya ay agad na sumalakay sa kanyang katawan sa sandaling siya ay nakuha ni Yang Kai. Sinunog ng enerhiyang iyon ang kanyang mga meridian, laman, at dugo ng walang pagpipigil, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nanginginig ang buong katawan niya habang ang pawis ay agad na tumutulo sa kanyang damit. Ito ay ganap na enerhiya ng fire element na nakondense ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi pa nakita ni Luzu ang gayong dalisay na enerhiya ng fire element, ni hindi niya naramdaman ang ganoong mataas na kalidad ng enerhiya ng fire element. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay lubos na hindi kayang labanan ang apoy ng enerhiya na iyon, at ito ay bumagsak ng madikit ito. Magagamit lang niya ang kanyang dowsil para labanan ito ng buong lakas, at hindi siya maabala. Kaya, paano siya magkakaroon ng natitirang lakas upang labanan? Kung hindi, ang kaunting pagkakamali ay magdudulot sa kanya ng pagkasunog sa kawalan. Eksakto kung anong ranggo ang fire element na ito. May mahinang hula si Luzu sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na paniwalaan ito. Sa mansyon sa ibaba, ang magagandang mata ni Yuhi ay tumingin kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon. Talagang ibang-iba ang taong ito sa taong iyon, ngunit sa ilang aspeto, pareho silang baliw at hindi pinapansin ang buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng kabaliwan ay kaakit-akit at nakalalasing. Ang kanyang kalooban ay tila naglakbay pabalik sa libu-libong taon, bumabalik sa panahon noong siya ay bata pa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may maasim na pakiramdam. Sa kawalan, si Chen Tianfei, na nagtago ng kanyang anyo, ay nanginginig sa takot. Bagamat matagal na niyang nakita ang nakakatakot na lakas ni Yang Kai, hindi niya maiwasang mapilang nang makita niya itong muli. Ang taong ito ay isang halimaw lamang. Sa Great Cosmological Realm, sino ang makakalaban niya kung hindi niya mahati ang langit? Sa tabi niya, hindi napigilan ni Bei Yushan na malunok ang kanyang laway, na nagpapakita ng kilabot sa kanyang puso. Sa langit at sa lupa, lahat ng mata ay nasa kanya. Ngumisi si Yang Kai at marahang itinulak si Luzu pasulong. Nang makita ang matalim na espada na palapit ng palapit sa kanyang lalamunan, hindi maiwasan ni Luzu na tumingin kay Zongfan na may nagmamakaawang ekspresyon. Namula ang mukha ni Zongfan at wala siyang pagpipilian kundi bawiin ang kanyang espada. Kasuklam-suklam. Kinagat ni Zongfan ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ngumisi si Yang Kai. Natutunan ko ito mula sa iyo. Biglang nawalan ng masabi si Zongfan. Dati, ginamit niya ang buhay ni Guo Ziyan at ng iba pa para takutin si Yang Kai, ngunit sa isang kisap mata, ginamit ni Yang Kai si Luzu para bantaan siya. Talagang 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Bawat aso ay may kanya-kanyang araw, ngunit nitong 30 taon. Lumipas sa isang iglap. Hindi na siya pinansin ni Yang Kai at tumingin kay Guo Ziyan na may time na ekspresyon. Idinawit ka ng haring ito sa pagkakataong ito. Naantig si Guo Ziyan. 60 ang master, mangyaring huwag mong sabihin iyan. Ang hamak na ito at ang iba pa ay ikinahiya mo. Lihim niyang kinasusuklaman ang sarili dahil sa hindi sapat na lakas. Iniwan pa nga ni Yang Kai ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon para gamitin niya, ngunit sa kritikal na sandali, hindi man lang siya makapagpadala ng mensahe. Kung hindi magiging pasibo si Yang Kai. Hindi siya masisisi dito. Ang pangunahing dahilan ay ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay napakaraming tao at masyadong mabilis kumilos.
Pagdating nila sa Yuan-Si Mountain, diretso nilang hinuli at pagkatapos ay hinati-hati ang kanilang puwersa para palibutan ang Earth Dragon at Scarlet Flood Dragon, kaya paano sila magkakaroon ng oras para magpadala ng mensahe? Umiling si Yang Kai at sinabing, "Hindi na ako 6th Master ng Qixing, kaya huwag mo na akong tawaging 6th Young Master." Nagulat sandali si Guo Ziyan, ngunit isa rin siyang matalinong tao. Sumulyap lang siya sa Star City at inisip ang mga narinig at nakita niya noon at agad niyang naunawaan ang sitwasyon ni Yang Kai. Hindi niya maiwasang magpakita ng hiya sa mukha. Bilang Great Commander ng Qixing, hindi siya makasang-ayon sa mga aksyon ng mga Masters ng Qixing, ngunit wala siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Ilang ulit na pamitik ang kanyang tuyong labi. Sa kabilang banda, tumingin si Yang Kai kay Zhongfan at sinabing, "Matandang aso, ngayong nasa kamay mo na ang mga tao ko at nasa iyo na ako, ano ang gusto mong gawin?" Malamig na tiningnan ni Zhongfan si Yang Kai at ngumuso. "Hayaan mo siya at ililigtas ko ang iyong buhay." Ngumiti si Yang Kai sa kanya at sumigaw, "Guo Ziyan." Magulo ang buhok ni Guo Ziyan, at kahit na selyado ang kanyang cultivation, tumugon pa rin siya sa malalim na boses. "Narito ang hamak na ito. Ilan sa iyong mga tao ang napatay nila sa Yuan Magnetic Mountain?" Ang mga mata ni Guo Ziyan ay kumislap sa kalungkutan habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Sa pag-uulat kay Master, ang hamak na ito ay orihinal na may 72 tao sa ilalim niya, ngunit ngayon ay 39 na lamang ang natitira. Sa kabuuan, 33 tao ang namatay." Tumanggo si Yang Kai, ang kanyang aura ay sumabog mula sa kanyang katawan, na para bang isang Diyos ang bumaba. "Maghihiganti ako para sa 33 tao na iyon, idilat ang iyong mga mata at manood ng mabuti." Nang bumagsak ang kanyang mga salita, lubos na nagbago ang mukha ni Zhongfan. "Maglakas loob ka." Si Yang Kai, gayunpaman, ay inihampas ang kanyang palad at isang malaking palm print ang nahulog mula sa langit, na pumipindot sa Thunderlight Sect at Sword Pavilion ng kampo. Martial Peak, Kabanata 4035. May pagpipilian ka ba? Isang malaking palm print ang bumagsak mula sa langit, na naging sanhi ng pagsabog ng nakapalibot na espasyo. Walang sino man ang umasa na si Yang Kai ay magiging napakabaliw. Hindi lang niya alam kung paano pigilan ang sarili sa harap ng kalaban, nagkusa pa siyang umatake. Ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay hindi pa nakumpleto ang kanilang sword array, at ang mga disipulo ng Thunderlight Sect ay nayanig. Sa pagmamadali, nagmamadali silang nagpadala ng serye ng secret techniques at artifacts. Ang malaking palm print ay puno ng mga butas ng hindi mabilang na mga pag-atake, ngunit patuloy pa rin ito sa pagpindot. Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na sigaw habang ang mga ulap ng dugong ambon ay sumabog sa hangin, tulad ng pinakakaakit-akit na pulang rosas. Sa ilalim ng mga titig ng 10,000 tao, ang mga bulaklak ng dugo ay namumulaklak sa hangin, nakakabighani at duguan. Sa oras na maubos ang pag-atake na ito, eksaktong 33 bulaklak ng dugo ang namumulaklak sa hangin. Maririnig ang mga hinga mula sa buong Star City. Lahat ay nakatingin sa figurang nakatayo sa kawalan na hindi makapaniwala. Si Zhongfan at ang mga mata ng iba ay nagluluwa ng apoy, halos masunog ang kawalan. 33 sa mga nasasakupan ni Guo Ziyan ang namatay sa labanan, at ngayon ay pinatay ni Yang Kai ang 33 disipulo ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect sa publiko, isa pa at wala isa, para lang ipaghiganti ang mga namatay. At ang mapagmataas na pagkilos na ito ay walang alinlangan na isang sampal sa mga mukha ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect, na naging sanhi ng sakit ni Zhongfan at ng iba pa. Kung hindi nila mapatay si Yang Kai dito ngayon, paano maitatag ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect sa Great Cosmological Realm sa hinaharap? Bahagyang nanginig ang mahabang espada sa kamay ni Zhongfan habang kumikislap ang sword chi. Siya galit na galit at gusto niyang magmadali at putulin si Yang Kai sa 10,000 piraso, ngunit si Lu Zhou ay pinigilan ni Yang Kai, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Si Yang Kai, gayunpaman, ay biglang lumingon at pinandilatan si Zhongfan, sumisigaw. "Nakalimutan ng haring ito, hindi pa 33, nakapatay ka lang ng ibang tao." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo ng Thunderlight Sect at Sword Pavilion ay nagbago ng husto at lahat sila ay umatras, humiwalay kay Yang Kai. Bagaman marami sa kanila, walang sino man ang handang mamatay sa isang hindi makatarungang kamatayan. Sa isang iglap, kasama si Yang Kai bilang sentro, maliban kay Zhongfan at ilan pang master ng Heaven Opening Realm, walang tao sa paligid. Nakakatakot ang kapangyarihan ng isang tao. "Anong gusto mo?" Malamig na tumingin si Zhongfan. "Inimbitahan mo akong manood ng palabas, kaya yayayain ka rin itong haring manood ng palabas." Habang sinasabi niya ito,
pinilipit niya ang 30 pulgadang purple na espada na pag-aari ni Luzo at sinaksak ito sa dibdib ni Luzo. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang palad at ibinalik ang lilang espada sa katawan ni Luzo. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Luzo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pagsunog ng Golden Crow True Fire, at ngayong nasugatan siya ni Yang Kai, agad siyang napuno ng pawis. Ang kanyang puting damit ay nabahira ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay namumula. Umakyat ang singaw mula sa tuktok ng kanyang ulo, at isang masakit na daing ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na naging pulang-pula ang mga tingin ni Luo Qingyun habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw ng paputok. Agad na nagdilim ang mukha ni Zhongfan. Bagamat galit na galit siya na pinatay ni Yang Kai ang 33 tao sa isang hampas ng palad ngayon lang, sila ay kanyang mga nasasakupan. Maaari na lang niyang patayin muli ang mga ito pagkatapos nilang mamatay, ngunit iba si Luzo. Isa siya sa mga pinuno ng Sword Pavilion, ngunit ngayon ay pinapahiya siya ni Yang Kai ng ganito, kaya wala siyang pagpipilian kundi suriin muli ang kabaliwan ni Yang Kai. Si Go Ziyan at ang 30 o higit pang nahuli na mga disipulo ng Scarlet Star ay orihinal na nasaroon ng loob, ngunit pagkatapos na makita ng kanilang sariling mga mata ang hindi inaasahang pagkilos ni Yang Kai, silang lahat ay naging masigla. Tunay na malupit at walang awa ang Sixth Master na ito. Maaari pa nga niyang aipatong ang kanyang mga kamay sa isang maselang kagandahan tulad ni Luzo. Kung sila ang nasa posisyon niya, baka wala silang puso na gawin iyon. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na noong nakita nila ang eksenang ito, talagang napakasaya nila. Ang kanilang dugo ay kumulo, at ito ay nagpainit sa kanila mula sa loob palabas. Isang hindi mapigil na salpok ang umusbong sa kanilang mga puso upang sundan itong ika-6 na ulo sa pamamagitan ng apoy at tubig. Mamatay man sila dito, wala silang pagsisisihan. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, pipilipitin ko ang ulo niya. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Luo Qingyun at sinabi sa malamig na boses. Lumakas ang sword intent ni Luo Qingyun habang pinagmamasdan niya si Luzo na nagdurusa gamit ang sarili niyang mga mata, kaya paanong ayaw niyang iligtas siya. Sa katunayan, siya ay naghahanap ng pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, ang divine sense ni Yang Kai ay lumundag at sinusubaybayan ang paligid, kaya wala siyang magawa. Sa sandaling ito, nang makilala niya ang nagyayelong malamig na mga mata ni Yang Kai, nagulat siya at napagtanto na hindi siya nagbibiro, ngunit gagawin talaga ito. Ang kanyang galit ay pinigilan sa kanyang dibdib na parang isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita ng isa pang salita, dahil sa takot na si Yang Kai ay talagang pipilipitin ang ulo ni Luzo. Ngumiti si Yang Kai ng mapanlit at sumigaw sa malalim na boses. Go Ziyan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Go Ziyan nang sumagot siya. Narito ang hamak na ito. Natatakot ka ba sa kamatayan? Lumingon si Yang Kai para tingnan siya. Gumalaw ang bibig ni Go Ziyan, at talagang gusto niyang sabihin na hindi siya natatakot na palakasin ang reputasyon ni Yang Kai. Ngunit sino ang hindi natatakot sa kamatayan? Tila mapagkunwari ang mga salitang sumasalungat sa kanyang puso, kaya agad siyang ngumiti ng prangka. Ako ay, pagkatapos nito, sinabi niya. Ngunit ang hamak na ito ay naniniwala na kung mamamatay kami, tiyak na maghihiganti si Master para sa amin. Hindi niya ito pinagdudahan kahit kaunti dahil ginamit na ni Yang Kai ang buhay ng 33 sa kanila para patunayan ito. Bahagyang tumango si Yang Kai. Mahusay ka, sinabi ni Go Ziyan sa mahinang boses. Master, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa amin. Gawin mo lang ang gusto mo. Kahit na mamatay kaming magkakapatid dito, talagang hindi kami magiging pabigat sa iyo. Mga kapatid, hindi kayong lahat pumapayag. Oo, Master. Mahigit 30 sa kanila ang sabay-sabay na sumigaw, at ang kanilang mga tinig ay yumanig sa mundo habang sila ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng pagiging handa na harapin ang kamatayan. Hindi mabilang na mga tao ang naantig, at marami sa kanila ang nagpakita ng paggalang. Kung ang mga salitang ito ay taos-puso o pinilit ng sitwasyon, ang pagkakaroon ni Yang Kai ng suporta ni Go Ziyan at ng iba pa sa oras na ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang personal na karisma. Si Chen Tianfei at ang iba ay may mga komplikadong ekspresyon. Nag-utos sila sa Crimson Star sa loob ng maraming taon, at kahit na mayroon silang ilang kapakipakinabang na mga subordinate, hindi pa nila nakita ang gayong katapatan mula sa mga taong ito. Si Go Ziyan ay na-assign lamang kay Yang Kai sa maikling panahon, 1 o 2 buwan lamang, ngunit kumbinsido na siya. Hindi sila makapaniwala. Magiging ganito kaya ang mga alagad ni Crimson Star. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay mataimtim habang ang kanyang mga mata ay dumampi sa mga mukha ng mahigit 30 tao, na parang gusto niyang maalala ang kanilang mga mukha.
Nakita niya ang katahimikan ni Guo Ziyan, nakita ang takot at pag-aatubili na mamuhay sa kaibuturan ng mga mata ng mga taong ito, at nakita niya ang maraming inaasahan nila para sa kanya. Bahagyang tumango, sinabi ni Yang Kai. Huwag kang mag-alala, kung mamatay ka, ililibing ko itong 3,000 taong kasama mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Kahit na si Yang Kai ay nagpakita ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban noon, at maging si Luzu, na isang 4th grade Heaven Opening Realm, ay hindi makalaban sa kanya, alam ng lahat na sa Great Cosmological Realm, ang mga ordinaryong Heaven Opening Realm ay hindi makakapantay kay Yang Kai, ngunit ang mga ito masyadong mayabang ang mga salita, 3,000 katao iyon, hindi 3,000 labanos. Kahit na tumayo sila roon at hayaan ang iba na patayin sila, magtatagal ito, hindi pa banggitin na mayroong ilang Heaven Opening Realm na naroroon, at ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay maaaring bumuo ng Starfall Sword Array. Kahit na lumabas si Crimson Star, imposibleng maging kalaban sila, lalo pa ang isang Yang Kai. Palihim na umiling ang isang tao. Hindi ba medyo mayabang itong pinangalanang Yang? Talaga bang iniisip niya na hindi siya magagapi? May sumimangot pa. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng malaki? Kung gusto mong umakyat ako, masasabi ko lang. Ha, itong batang ito, akala ko may ugali siya, ngunit sino ang nakakaalam na medyo torpe ang utak niya? Paano niya nasasabi ang mga ganoong salita ng casual? Maging si Yuhi, na kanina pa nakatutok sa mansyon, ay bahagyang sumimangot. Hindi siya naniniwala sa lakas ni Yang Kai. Nakita rin niya si Yang Kai na nakipagsanib puwersa sa Crimson Flood Dragon para talunin ang daan-daang tao mula sa Thunderlight Sect, ngunit iba ang 3,000 tao sa kanyang harapan. Ginamit ng Thunderlight Sect ang lahat ng kanilang lakas, at mayroon ding 300 disipulo ang Sword Pavilion dito. Kapag dinamit na ang Sword Array, hindi na sila magagapi. Kung umasa si Yang Kai sa Space Divine Technique para harapin sila, maaaring matalo niya sila, ngunit medyo hindi makatutuhan ang sabihin na kaya niyang pumatay ng 3,000 katao. Junior, bata ka pa, pero malaki ang mga salita mo. Malamig na bam-antong hininga si Zongfan. Malalaman mo kung magsalita ako ng malaki o hindi kapag sinubukan mo. Napapikit si Yang Kai. Matandang aso, ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, hayaan mo ang aking mga tao, at ipagpapalit ko ang babaeng ito sa iyo. Pangalawa, pinapatay mo ang aking mga tao, at ipapadala ko ang babaeng ito sa Yellow Springs upang ilibing kasama nila. Alin ang pipiliin mo? Napakakulimlim ng mukha ni Zongfan na halos mapawi ang tubig. Ang intensyon ni Yang Kai ay malinaw na ipagpalit ang kanilang mga hostage, ngunit nang lumabas ito sa kanyang bibig, tila banta ito, na nagpapahirap sa isa. Ang higit na nagparamdam kay Zongfan na walang magawa ay ang hindi niya maaaring baliwalain ang buhay o kamatayan ni Luzo. Para sa anumang puwersa, ang 4th grade Heaven Opening ay isang pundasyon na hindi maaaring mawala. Paano mo inaasahan na paniniwalaan ka ng matandang master na ito? Nag-isip sandali si Zongfan bago iminulat ang kanyang mga mata. Paano kung palayain siya ng matandang master na ito at babalik ka sa iyong mga salita? May pagpipilian ka ba? Ngumisi si Yang Kai. Sinabi ni Zongfan. Ang matandang master na ito ang unang magpapakawala ng kalahati sa kanya. Kung hahayaan mo siya, tiyak na ilalabas ng matandang master na ito ang kalahati. Si Yang Kai ay kumilos na parang hindi niya narinig at itinaas si Luzo ng mataas sa hangin, ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay na layunin, na parang walang ibang naroroon, walang pakialam niyang sinabi. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ko makita ang resulta na gusto ko, maghintay ka lang na kolektahin ang katawan ng babaeng ito. 1. Junior, huwag kang masyadong lumayo. Galit na galit si Zongfan. Ang ugali ni Yang Kai ay hindi sumusuko na ito ay labis na nakakagalit. Umatras na siya ng isang hakbang at maaaring palayain ang kalahati ng mga hostage, ngunit talagang tumanggi si Yang Kai na tanggapin ito. Paano niya ito natitiis sa mga tingin ng lahat ng naroroon? 2. Si Yang Kai ay nanatiling hindi natinag at may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Kinakabahang tumingin si Luo Qingyon kay Zongfan, at naikuyom na niya ng mahigpit ang kanyang espada. Hinihintay lang niya si Yang Kai na sumigaw ng 3 bago siya naglunsad ng pag-atake. Ang kahangahangang aura ni Zongfan ay mabilis ding tumaas hanggang sa tuktok nito, at tinitigan niya ng diretso si Yang Kai. Naramdaman niya na kahit na inihanda na ni Yang Kai si Guo Ziyan at ang iba pa ng maaga at sinabi sa kanila na maghihiganti siya, talagang ayaw niyang makita si Guo Ziyan at ang iba pa na mamatay dito. Kung hindi niya nais na makipagpalitan ng mga hostage. Sa kritikal na sandali na ito, ang sinumang kahangahangang aura ay bahagyang mahina ay makakaranas ng matinding pagkatalo. Kaya, si Zongfan ay may matatag na ekspresyon at nanatiling hindi natinag.
Bahagyang ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig habang ang isang mabangis na ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha, at nakagawa na siya ng hugis ng 3 salita habang ang mga pabago-bagong enerhiya ay nagmumula sa kanyang kamay. Biglang sumigaw si Zongfan. Bitawan niyo sila. Ang kanyang kahangahangang aura na tumama sa langit ay agad na bumagsak sa ilalim ng mga sandaling ito. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran sa huli. Maaaring baliwalain ni Yang Kai ang kapalaran ni Guo Ziyan at ng iba pa, at kung mas malala pa, maaari na lang siyang bumalik at maghayganti, ngunit hindi kakayanin ng Sword Pavilion na mawala si Luzo. Biglang nakahinga ng maluwag si Chen Qingyun, at ang kanyang palad na nakahawak sa kanyang espada ay natatakpan ng pawis. Sa kabilang banda, pagkatapos magutos ni Zongfan, si Guo Ziyan at ang iba pang nahuli ay sunod-sunod na nakatakas sa kanilang mga pagpigil, at lumipad sila patungo sa Yang Kai. Nang makarating sila sa harapan niya, si Guo Ziyan ay may pagpapahayag ng pasasalamat at kahihiyan, at siya ay tumagilid ng kanyang ulo at ikinulong ang kanyang mga kamao. Master, Martial Pick, Kabanata 4036. Heroic Spirit Villainous Act. Tumanggo si Yang Kai at sinabi sa mahinang boses. Nasaan ang Earth Dragon? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung patay o buhay ang Earth Dragon. Sinabi ni Guo Ziyan. Mabuti ang Earth Dragon. Nakadrill ito sa Yuan Magnetic Mountain. Napakadulas ng lalaking ito, at agad itong tumakas nang mapansin na hindi maganda ang sitwasyon. Sanay ito sa paggalaw ng lupa, kaya kahit na marami ang Sword Pavilion at Thunderbolt Sect, wala silang magagawa dito. Bukod dito, imposible para sa kanila na patuloy na maghanap ng mga track nito sa Yuan Magnetic Mountain, kaya hinayaan na lang nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing target ay si Yang Kai pa rin. Mabuti yan. Si Yang Kai ay labis na nasiyahan sa kanyang puso dahil sa wakas ay nakarinig siya ng ilang magandang balita. Mabilis ding nailabas ang Crimson Worm. Kung ikukumpara, ang mga pinsala ng Crimson Worm ang pinakamabigat. Hindi mabilang na mga kaliskis sa katawan nito ang nalaglag, ang katawan nito ay tumutulo ng dugo, at may napakalaking sugat sa leeg nito, dahilan upang magmukhang lubhang nakakatakot. Lumipad ito papunta kay Yang Kai bago ibinaba ang ulo para ihatid ang galit at walang magawang emosyon. Nakatingin pa nga ang mga mata nito kay Luzo na nasa kamay ni Yang Kai, at ibinukas nito ang mga ngipin na parang wala itong ibang hinihiling kundi lumunin siya sa tiyan nito. Ang napakalaking sugat sa leeg nito ay dulot ni Luzo. Nagdulot ito ng labis na kaba ni Luzo. Hindi napigilan ni Zongfan at Luo Qingdian na maramdaman ang pag-angat ng kanilang mga puso sa kanilang lalamunan dahil labis silang natatakot na babalikan ni Yang Kai ang kanyang salita. Sa kabutihang palad, hindi pinagawan ni Yang Kai ang Crimson Worm, at tinapik-tapik lang niya ang ulo nito. Bumalik ka. Inutusan niya si Guo Ziyan at ang iba pa. Bumalik muna kayong lahat. Natigilan si Guo Ziyan. Master, ikaw naman. Huwag kang mag-alala, ang grupo ng basurang ito ay walang magagawa sa akin. Si Guo Ziyan ay labis na nag-aalala at gustong hikayatin si Yang Kai, ngunit nang makita niya ang matatag na ekspresyon ni Yang Kai, alam niyang malamang na hindi niya magagawang hikayatin si Yang Kai, at nakaramdam siya ng matinding paghanga sa kanyang puso. Tunay na pambihira ang master na ito na manatiling kalmado kapag nahaharap sa napakaraming kaaway. Kung gayon master, dapat kang mag-ingat. Sinabi ni Guo Ziyan bago pinamunuan ang mahigit 30 tao at ang Crimson Worm patungo sa Star City. Sarado pa rin ang defensive grand formation ng Star City. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa lugar kung saan nagtatago si Chen Tianfei at ang iba pa, at tumitig siya doon nang hindi kumukurap. Hindi siya umimik, ngunit nagpalabas siya ng tahimik na panggigipit. Pagkaraan ng ilang paghinga, kumaibot ang mga talukap ni Chen Tianfei at palihim siyang nagutos. Isang crack ang lumitaw sa formation, si Guo Ziyan, at ang iba pa, at ang Crimson Worm, sumugod sila sa Star City. Bagamat ayaw ni Chen Tianfei at ng iba pa na masaktan ang Sword Pavilion at Thunder Ray Sect, sa mata ng mga tagalabas, ang grupo ni Guo Ziyan ay bahagi pa rin ng Crimson Star Sect, at hindi tama para sa kanila na ikulong ang sarili nilang mga tao sa labas, kaya pinapasok lang sila. At pagkatapos na pumasok si Guo Ziyan at ang iba pa sa Star Market, walang alinlangang nanalo si Yang Kai sa hostage exchange. Ngayon, sa sitwasyong ito, hawak ni Yang Kai ang pangkalahatang inisyatiba. Habang si Luzu sa kanyang mga kamay, kung gusto niyang lumaban o manatili ay nasa kanya. Kahit na mas maraming tao ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect, wala silang magagawa sa kanya. Maraming tao ang nagpakita ng paghanga. Kung sila ang nasa kalagayan ni Luzu, hindi nila ito magagawa. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang Sword Pavilion ay wala ring magawa. Hanggat hindi nila kayang isuko si Luzu, tiyak na pipiliin nilang magkompromiso.
Isang bagzo ng hangin ang umihip, dahilan para magkatagpo ang kanilang mga damit. Kumalat ang divine senses, na nakakulong kay Yang Kai. Nagtagal ang mga patak ng hangarin na pumatay. Tahimik na binago ng 300 mga disipulo ng Sword Pavilion ang kanilang pormasayon at tinatakan ang lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang lugar kung saan nakatayo si Yang Kai ay ganap na napalibutan. Walang paraan palabas, may problema ang batang ito. Mahinang sabi ni Chen Tianfei. Sa ganitong sitwasyon, maliban na lang kung mapipigil ni Yang Kai si Luzu, walang paraan para makatakas siya sa hindi matatakasan na lambat na ito. Hiningi niya ito, malamig na ngumuso si Uyang Lai. Sa tingin ba niya ay magagawa niya ang anumang gusto niya dahil lang sa may kakayahan siya? Kung ikaw siya, anong gagawin mo? Tanong ni Madam Chin. Umiling si Chen Tianfei. Si Luzu ang tanging pag-asa niya. Kung gusto niyang mabuhay, hindi niya dapat pabayaan si Luzu. Sa sandaling ito, sumigaw si Zongfan. Hayaan mo siya, ngumisi si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, ang haring ito ay laging tumutupad sa kanyang salita. Pagkasabi nito, sa ilalim ng gulat ng mga tingin ng lahat, diretso niyang itinulak si Luzu palabas. Biglang nanlaki ang singkit na mga mata ni Chen Tianfei, halos lumabas sa kanilang mga socket. Siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Baliw ang brat na ito. Sinabi lang niya na kung gusto niyang mabuhay, hindi niya dapat pabayaan si Luzu, ngunit ginawa talaga ito ni Yang Kai. Habang si Luzu sa kanyang mga kamay, si Yang Kai pa rin ang nangunguna. Kung hahayaan niya si Luzu, paano siya makakaligtas? Pagod na ba siya sa buhay at panliligaw kay kamatayan? Hindi lamang ito inaasahan ni Chen Tianfei, ngunit maging si Luzu mismo ay hindi inaasahan ito. Nang itulak palabas si Luzu, natigilan siya, na parang hindi niya inaasahan na makakawala sa kontrol ni Yang Kai ng ganoon kadali. Nagliwanag ang mga mata ni Zongfan, at sumigaw siya. Mabuting bata, iginagalang kita bilang isang bayani at tiyak na bibigyan ka ng mabilis na kamatayan. Habang nagsasalita siya, hinailan niya si Luzu sa kanyang tagiliran, at ang malaking broadsword sa kanyang kamay ay nanginginig habang siya ay susugod na. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Luzu sa pagluwa ng isang subo ng dugo. Nag-iinit ang dugong iniluwa niya, parang kumukulo. Hindi lamang iyon, ang nakalantad na balat ni Luzu ay pula, at ang singaw ay tumataas mula sa kanyang ulo. Ang mga balintataw ni Zongfan ay lumiit, na likas na nararamdaman na may mali. Kakaiba rin ang kilos ni Luzu noon, ngunit sa oras na iyon, siya ay pinigilan ni Yang Kai, kaya naisip ni Zongfan na si Yang Kai ay lihim na minamanipula siya, ngunit ngayong nakalaya na siya, paano pa siya magiging ganito? Kahit na si Yang Kai ay nagtanim ng ilang uri ng pamamaraan sa kanyang katawan, sa kanyang 4th grade heaven opening na pundasyon, dapat ay madali niyang naresolba ito. Hindi siya dapat nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Uncle Zong, iligtas mo ako. Paos na sigaw ni Luzu, ang kanyang magagandang mata ay puno ng gulat at gulat. Si Zongfan ay walang oras na maghanap ng gulo kay Yang Kai at inabot niya ang pulso ni Luzu, ipinadala ang kanyang purong lakas sa kanyang katawan, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parang natusok ng isang alakdan, sumisigaw sa gulat. Paano ito nangyari? Sa sandaling iyon ng pagsisiyasat, natuklasan niya na ang katawan ni Luzu ay napuno ng isang uri ng manik at mapang-akit na nag-aapoy na kapangyarihan na walang ingat na sinusunog ang kanyang mga meridian at laman. Ang nag-aapoy na kapangyarihang ito ay napakadalisay, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng hindi paniniwala. Kahit na sa 4th grade heaven opening realm na lakas ni Luzu, hindi niya ito ganap na napigilan. Ayon sa sitwasyong ito, kahit na gawin ni Luzu ang lahat, masusunog siya hanggang sa mamatay sa wala pang kalahating oras. Ngunya, nakita ni Zongfan si Yang Kai na nakatingin sa kanya na may mapaglarong ekspresyon at biglang napagtanto kung bakit napakadali nitong pinakawalan ni Yang Kai si Luzu. Hindi pala dahil sa kabaitan, kundi dahil may iba siyang plano. Kung gusto niyang mabuhay si Luzu, kailangan niyang tumulong na sugpuin ang nag-aapoy na kapangyarihang ito, kung hindi ay tiyak na mamamatay si Luzu, at maliban sa kanya, walang ibang makakagawa. Bilang resulta, ang kanyang 5th grade heaven opening strength ay ganap na mapipigilan at walang paraan para kumilos siya. Palihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naisip niya na ang munting brat na ito ay matuwid at bayani, ngunit sinong mag-aakala na siya rin ay kasuklam-suklam at walang hiya. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa maling paghusga sa kanya at gusto niyang dukitin ang kanyang mga mata. Patayin siya. Pagkatapos mag-isip sandali, si Zongfan ay nagpakawala ng isang malalim na sigaw, at kasabay nito, ibinulong ang kanyang manggas, binalot si Luzu, at mabilis na lumipad pababa sa isang lugar, direktang dumaong sa isang Dallas disc. Nang ibaba niya si Luzu, sumigaw siya sa mahinang boses. Concentrate,
pigilan ng buong lakas, tutulungan kita. Pagkasabi nito, umikot siya sa likod ni Luzo at tinapik siya sa likod. Purong enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Luzo, tinutulungan siyang sugpuin ang nag-aapoy na kapangyarihan. Si Luzo ay hindi nang ahas na maging pabaya at umupo ng naka-crossleg, bumuo ng isang serye ng mga handsil habang tahimik niyang ipinapaikot ang kanyang secret art. Nang makita ang sitwasyong ito, paanong hindi malalaman ng hindi mabilang na mga cultivator sa loob at labas ng Star City na si Yang Kai ay lihim na pumatay kay Luzo. Kung hindi, paano kaya nadala ni Zhongfan si Luzo sa isang medyo ligtas na lugar para magpagaling? Ang apelyidong Yang na iyon ay talagang magaling sa pakana. Dahil dito, ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay nawalan ng dalawang mid-grade heaven opening cultivator. Kahit na, mayroon pa rin silang tatlong mid-grade heaven opening cultivator, hindi banggitin ang mga low-grade heaven opening cultivator. Mayroong hindi bababa sa 20 hanggang 30 sa kanila. Ang katalinuhan ay bumabalik sa kanyang sarili. Ang pagpipigil kay Zhongfan ng mag-isa ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Talaga bang iniisip niya na kaya niyang labanan ang higit sa 3,000 tao ng mag-isa? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mga pakana at pandaraya ay walang silbi. Ang mga tao ay masiglang nag-usap, at walang sino man ang umaasa kay Yang Kai. Lahat sila ay nadama na siya ay gumawa ng isang napakamali na desisyon. Kung talagang gusto niyang mabuhay, hindi niya dapat pinabayaan si Luzo ng ganoon kadali. Sa sandaling ito, ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay wala ng anumang alalahanin, kaya paano sila magpapakita ng awa sa kanya. Nang maging tensyonado ang kapaligiran, biglang umalangaw ang isang malakas na boses mula sa Star City. Bata, hanggat nagpapasakop ka sa Young Master na ito at maging lingkod ng Young Master na ito, ginagarantiyahan ng Young Master na ito ang iyong kaligtasan. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lumingon ang lahat at nakita ang isang binata na nakasuot ng magagarang damit na nakatayo sa kawalan, nakatingin kay Yang Kai na may ngiti sa kanyang mukha. Sa likuran niya ay nakatayo ang 7 o 8 alipin. Sa paghusga sa aura ng binatang ito, siya ay mula lamang sa Emperor Realm, ngunit ang kanyang mga damit ay mayaman o marangal. Tila may kakaibang background siya. Ngunit ito ang Great Cosmological Realm, kaya paano kung mayroon siyang background? Sa ilang sandali, masiglang nag-usap ang maraming tao, na hinuhulaan kung saang puwersa kabilang ang binatang ito. Napaka-arrogant ng tono niya. Ang 3,000 katao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay handang umatake, ngunit siya rin ay nagsalita ng mayabang na ginagarantiyahan niya ang kaligtasan ni Yang Kai. Hindi man maingay ang usapan ay malinaw na umabot ito sa pandinig ng binata na labis na ikinalungkot niya. Hindi niya maiwasang mapaungol ng malamig na may kasamang mayabang na ekspresyon. Isang bantay sa likuran niya ang lumabas, tumingin sa paligid, at sinabi sa malamig na boses. Ang aking Young Master ay ang inapo ng Third Elder ng Qingming Blessed Land. Sino ang nang-ahas na hiyain siya? Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang lahat ay nagulat na hindi nakapagsalita. Ang Qingming Blessed Land ay isa sa 72 paraiso. Kahit na sa 3,000 mundo, ito ay isang nangungunang puwersa. Upang makapaglingkod bilang isang elder sa pinagpalang lupain na ito at maging ikatlo, nangangahulugan ito na siya ay isang high-grade heaven opening realm. Galing sa Qingming Blessed Land at pagkakaroon ng high-grade heaven opening realm ancestor, hindi maliit ang kanyang background. Kung ipipilit niyang protektahan si Yang Kai, maaaring isaalang-alang ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ang mga kahihinatnan ng pagkagalit sa kanya. Sa Great Cosmological Realm, wala siyang magagawa sa Sword Pavilion at Thunderlight Sect, ngunit paano ang labas? Malamang na maaari niyang sirain ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect sa isang salita lamang. Medyo sobra-sobra nga ang hiling niya. Nais niyang si Yang Kai ay magpasakop sa kanya at maging kanyang lingkod, ngunit sa harap ng buhay at kamatayan, sapat na upang magkaroon ng pagpipilian. Sino kaya ang mag-aalaga? Higit pa rito, ang binatang ito ay may mahusay na background, kaya ang pagiging isang lingkod sa gayong tao ay maaaring hindi isang masamang bagay. Maging si Luo Qingyun at ang iba pa na akmang sisalaki ay natigilan, hindi alam kung aatake o hindi. Kinakabahan silang tumitig kay Yang Kai, natatakot na pumayag siya. Sa pagmamasid sa sitwasyon, mas naging mayabang ang ekspresyon ng binata. Tumanggo siya kay Yang Kai at sinabing, "Bata, kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi mo na muling magkakaroon ng pagkakataong ito. Pag-isipan mong mabuti bago mo sagutin itong Young Master."